Kailan ang uwi mo dito sa Pilipinas, Claire? Tanong ni Elena sa kanyang pinsan si Claire, na ngayon ay nasa ibang bansa. Wala pang exact date pero baka this month na. Sobrang miss na miss ko na nga kayo dyan sa Pinas eh. Malungkot na saad ni Claire. Miss ka na rin namin, Claire. Lalong-lalo na ang mga kalokohan natin tuwing nandito ka. Bakit kasi hindi ka pa umuwi? Hindi ka pa rin ba nakakapag-move on kay Joel? Masakit mang aminin, Elena, pero oo, hindi pa rin ako nakakapag-move on. Alam mo naman, diba? Na siya lang ang bukod tanging lalaking pinagkakatiwalaan ko sa buong buhay ko, maliban sa'yo. Pero nagawa pa rin niya akong lokohin. Sa bagay, masakit naman talaga kapag niloko ka ng pinagkakatiwalaan mong tao. Kahit naiintindihan kita, nagdarasal ako na sana ay mawala na rin yung sakit na nararamdaman mo dyan sa puso mo. Sana nga, Elena. Hayaan mo, pupuntahan kita pagdating mo dito sa Pilipinas para naman kahit papaano ay sumaya-saya ka. Alam mo namang ayaw na ayaw kong nakikita kang nalulungkot. Nasasaktan na rin kasi ako. Ani ni Elena. Sobrang thank you, Elena. Dahil nariyan ka para sa akin. Ikaw na lang ang meron ako ngayon. Mahihilingin sana ako sa'yo eh. Saan ni Claire sa kanyang pinsan. Ano yun, Cass? Kahit ano, basta kaya ko. Tugon ni Elena sa kanyang pinsan. Mangako ka sa akin na kahit anong mangyari ay hindi mo ako pagtataksilan. Wika ni Claire sa kanyang pinsan. Diyos ko, pinsan. Akala ko kung ano na. Oo naman, Claire. Hindi kita pagtataksilan. Kahit ano pa ang mangyari. Solid kaya tayong dalawa. Masayang tugon ni Elena sa kanyang pinsan at matalik pang kaibigan. Thank you, Elena ha. Dahil dyan ay may surprise ako sa'yo. Ani ni Claire sa kanya. Ano na naman yung paandar mo, Cass? Kinakabahan ako ah. Wika ni Elena habang nakatitig kay Claire sa kanilang video call. Agad-agad namang kinuha ni Claire ang ticket na nasa kanyang mesa at ipinakita ito kay Elena. Surprise! Bukas na ang alis ko dito sa Canada. At excited na akong makasama ka, pinsan. Masayang wika ni Claire sa kanyang pinsan. Teka nga lang, ticket ba yan papuntang Pilipinas? Oo, grabe ka talagang bruha ka. Akala ko ba within this month ka pa uwi? Tapos bukas ka na pala uwi. Amat naisahan mo talaga ako dun ah. Ang epic talaga ng mukha mo, Elena. Pero anyways, alam kong masaya ka rin kahit nagulat ka sa sorpresa ko. Aminin. Pangungulit ni Claire. Sino ba naman kasi hindi matutuwa? So kasi makakasama na kita ulit. Ang paborito kong pinsan at matalik kong kaibigan. Pero teka nga, Claire, magsabi ka nga ng totoo. Anong totoo, Elena? Nagtatakang tanong ni Claire. Ang totoo patungkol sa nararamdaman mo kay Joel. Ano ba yan? Akala ko pa naman kung ano ang totoo. Pero actually, ang totoo niyan, Elena, ay medyo healed na naman ako. Pero hindi masasabi na totally healed na. Dahil nasasaktan pa rin ako eh. Pero saka na natin pag-usapan ang patungkol sa amin ni Joel kapag nakauwi na ako dyan. Mas maganda kung sa personal na lamang natin pag-usapan. Kung sa bagay, may punto ka naman doon, insan. Pero gusto mo ba na ipalinis ko ang bahay mo? Nang sa gayon ay pag-uwi mo ay meron kang matutuluyan. Suwestyon ni Elena. Naku, wag na, insan. Hindi rin naman ako magtatagal dyan sa Pilipinas eh. Ha? At bakit naman? Mas okay nga na tumira dito eh. At alam ko, at ramdam ko na dito ka mas masaya. Ani ni Elena. Paano ka sasaya, Cass, kung palagi kong maaalala dyan ang matinding kabiguan ko sa buhay? Kaya sana ay maintindihan mo ang desisyon ko. Malungkot na saad ni Claire sa kanyang pinsan. Okay, sige. Kung yan ang alam mong makakabuti para sa iyo, Cass, susuportahan na lang kita. Pero sana naman ay maging maganda na ang pagbabakasyon mo rito sa atin ha. Malay mo, makahanap ka ng lalaki na totoong magmamahal sa'yo. At totoong magpapahalaga sa'yo. Para naman tuluyan mo nang makalimutan niyang si Joel. Lagi ko yung pinagdarasal, Cass. Ano ba yan, Elena? Pinagdarasal mo talaga ako na makahanap ng iba? Abay, oo naman, Claire. Para naman makalimutan mo na si Joel. Ano ka ba? Hindi ko kailangang gumamit ng ibang tao para lamang makalimutan ng nakaraan ko. At isa pa, hindi pa ako handang pumasok sa panibagong relasyon. Sana ay maintindihan mo yon, insan. Medyo naiinis na saad ni Claire sa kanyang pinsan. Talaga, Cass? Okay, sige. Sayang, irereto ko pa naman sana sa iyo yung matagal mo ng crush na si Brian. Brian? Ulit ni Claire. Oo, si Brian. Yung number 1 mong crush since then.
Paalala ni Elena sa kanya. OMG, don't tell me walay na sila ng girlfriend niya. Naiiritang tanong ni Claire kay Elena. Something like that. Ani ni Elena nang biglang mapasapos sa noo dahil nagsisignal na napalobat na ang kanyang cellphone. Ano ba yan? Kung kailan napaka-importante na ng pinag-uusapan natin, saka ka pa nalobat. Pero sige na, bukas na lang natin pag-usapan yan kapag nakauwi na ako ng Pilipinas. Sad na lamang ni Claire at agad na binaba ang tawag. Dahil sa sobrang excited ni Claire, ay minadali niya na lamang ang kanyang pag-uwi at agad na nagpunta sa bahay ng kanyang pinsang si Elena. Pagkalipas ng ilang mga oras, ay bigla na lamang may nag-doorbell. Paulit-ulit na tunog ng doorbell sa bahay nila Elena. Ano ba yan? Kanina ka pa doorbell ng doorbell Hindi ka pa makapaghintay? Naiinis na wika ni Elena. Ngunit nagulat na lamang siya sa kanyang nakita. Claire? Hindi makapaniwalang usal niya. Hi Elena, nagulat pa kita? Natatawang saad ni Claire. Ba't sino naman ang hindi magugulat? Kay aga-aga pa ang sakit na ng tenga ko sa kakatunog ng doorbell. Paulit-ulit kaya ang pindot mo. Wawa, kung ayaw mong walang pumindot ng doorbell mo, ay sirain mo na lang, nang sa gayon ay wala nang maingay. Napaka-harsh mo naman, insan. Porket galing ka ng ibang bansa ay napakasakit mo nang magsalita. Biro ni Elena. Dapat lang. At ikaw Elena, huwag kang magreklamo dahil useless naman din ang doorbell mo kapag hindi yan ginagamit. Hindi mo pa ba ako papapasukin? Mataray na sabi ni Claire. Ay, pasensya na po madam Natatawang saad ni Elena at agad na nga silang pumasok sa loob ng bahay. Akala ko ba bukas pa ang punta mo dito? Usisa ni Elena. Dumiretso na ako dito para makipagkwentuhan sa'yo. Alam mo na, patungkol kay Brian. Kaya pala. Kung sa bagay, ultimate crush mo nga pala yun. Kahit hindi na talaga ako magtataka kung bakit nandito ka na kaagad. Tanging tungkol kay Brian lang palang makapagpapauwi sa'yo dito sa Pilipinas. O hindi gusto ko ring magbakasyon. Total wala na naman akong ibang gagawin doon sa Canada. Kaya dito na lamang muna ako. Saka miss na rin kaya kita. Payakap nga. Saad ni Claire at agad na niyakap si Elena. Sus, nagdadahilan ka pa talaga? O siya, ito na. Ang alam ko na ikakatuwa mo. Si Brian at ang kanyang nobya ay hiwalay na. Kaya't i-add friend mo na siya. At baka kayo talaga para sa isa't isa. Kinikilig na tura ni Elena sa kanyang pinsang si Claire. Wah, oo nga no. At agad naman niyang in-stalk si Brian. Idad niya ito sa kanyang Instagram. At agad-agad naman siyang kinonfirm. Wow, grabe. Inaccept niya agad ako Elena. At nag-hey pa. Kinikilig na saad ni Claire. Mabuti naman kung ganon. So ano na ang planong may insan? Apat ano pa? Di magre-reply sa kanya at baka siya na talaga ang forever ko Elena. Hindi ko talaga akalain na ang dating ultimate crush ko ay nakakausap ko na ngayon. Kinikilig na wika ni Claire sa kanyang pinsan. Sus, sino ba naman ang tatangki sa isang katulad mo Claire? Isang sikat na model hindi ba? Get chance na rin niya ni Brian. Pero hindi ba't kakasabi mo pa lamang na hindi ka pa handa sa isang relasyon? Noon yun Cass. Pero ngayon handa na ako. Lalong-lalo na't si Brian na ito. Insan, huwag kang magmamadali at baka masaktan ka lang rin. At bakit naman ako masasaktan Elena? Alam ko naman na si Brian na talaga ang para sa akin. At isipin mo yon, parehas na kaming single ngayon. Kaya't ramdam kong kami na talaga ang para sa isa't isa. Ewan ko sa'yo Cass. Pero sige na, susuportahan na lamang kita kung saan ka magiging masaya. Tugon na Elena. Salamat Elena Napakaswerte ko talaga na naging pinsang kita. Pero teka nga, matanong kita, ikaw ba wala ka bang balak na makipagrelasyon? I mean, may gusto ka rin ba na lalaki? Tanong ni Claire sa kanyang pinsan, na siyang naging dahilan upang mapatigil si Elena. Wala akong nagugustuhan pa Claire, dahil kaya mo, takot rin akong magmahal at masaktan, lalong-lalo na nung makita kitang nasaktan. Pinangako ko sa sarili ko na kahit ano ang mangyari, ay hindi ko hayaan na masaktan ako ng kahit sino. Malungkot na saad ni Elena. Patawad Cass, hindi ko akalain na nasaktan at na-trauma ka rin pala dahil sa nangyari sa akin. Pero Elena, masarap rin ang main love no? Masarap nga Claire, pero masakit din kapag naloko ka. Kaya't mas nanaisin ko na lamang na mag-focus muna sa pag-guhit. Dito ako na-in-love Cass. Kaya pala dyan nauubos ang oras mo sa pag-guhit. Ngayon ay naiintindihan na kita.
Ani ni Claire. Ano ba yan, Insan? Huwag mo na nga akong isipin. Ang mahalaga ay pagpatuloy mo na lamang ang pakikipag-usap mo kay Brian nang sa gayon ay makita kong muli ang saya sa mga mata mo. Wika ni Elena. Salamat sa suporta, Insan ha. Sagot na lamang din ni Claire. Maya-maya pa ay nagpaalam na si Elena na kukuha ng kanilang mga kain. Ngunit ang totoo nito ay medyo napaluha siya. Sapagkat gusto rin pala ng kanyang pinsan na si Claire itong pinatang si Brian na siyang gusto rin ni Elena at naging kasintahan niya sa konting panahon. Subalit hindi niya inamin kay Claire na siya ang naging huling kasintahan nito sapagkat ayaw niyang saktan ang loob ng kanyang pinsan. Nagulat na lamang si Elena nang bigla na lamang sumigaw si Claire. Kaya naman dali-daling napatakbo si Elena. Insan, anong nangyayari sa'yo? Kas, gustong makipagkita sa akin ni Brian bukas kahit hindi ko napigilan ang sarili ko na mapasigaw. At pasensya ka na kung nagulat kita. Talaga ba? Makikipagkita siya sa'yo? Okay yan, Kas, nang makilala niyo ang isa't isa. Saad ni Elena at peking umiti. Oo nga no, pero Insan, gusto ko na samahan mo ako nang sa gayon ay hindi ako masyadong mahiya. Pero Claire, magmumukha akong third wheel sa inyong dalawa. Sus, huwag mo nang isipin yon. At isa pa, hindi naman sa mall kami magkikita eh. At saan naman kayo magkikita, Claire? Sa bar. Doon kami magkikita ni Brian dahil pareho kaming mahilig sa mga live band. Kaya sumama ka na bukas ha, nang sa gayon ay makagimik din tayo. Pag-aaya ni Claire. May gagawin ako bukas, Insan. Baka hindi ako makasama sa'yo. Elena naman eh. Minsan na nga lang akong magpasama sa'yo eh. Sige na, Insan. Pamimilit ni Claire kung kahit napatango na lamang si Elena. Kinabukasan ay maagang naghanda ang magpinsan na sina Claire at Elena. Tingin mo, magugustuhan kaya ako ni Brian sa susuotin ko na to, Cass? Tanong ni Claire sa kanyang pinsan. Aba oo naman. Tingnan mo nga ang sarili mo, Insan no? Napaka-sexy mo. Kaya sa tingin ko, hindi lang si Brian ang mapapatingin sa'yo, pati rin ang mga ibang lalaki na naroon. Talaga ba, pinsan? Pinaghahandaan ko talaga to para kay Brian. Wala naman akong pakialam sa ibang lalaking naroon mamaya eh. Saad ni Claire. Maya-maya pa ay umalis na nga silang dalawa at tinungo na ang bar na pagkikitaan nila ni Brian. Nagkita na nga sina Claire at Brian at nagustuhan naman kaagad ni Brian si Claire dahil sa taglay nitong kagandahan, habang si Elena naman ay nakaramdam ng inggit. Insan, mag-CR lang ako ha, samahan mo muna si Brian. Wika ni Claire. Brian, akala ko ba ayaw mo sa mga babaeng nagsusuot ng mga maiksing damit na kulang na lamang ay magubad sa harapan ng mga tao? Medyo naiinis na wika ni Elena. Noon yun, Elena. At isa pa, gusto ko si Claire. Huwag mong sabihin na nagsiselos ka ha. Hindi ako nagsiselos, Brian. Nagtataka lang talaga ako dahil noong tayo pa ay binabawalan mo ako. Tapos ngayon ay malalaman-laman ko na hinahayaan mo na lamang ang babaeng nililigawan mo na magsuot ng ganyan. Utang na loob, Elena. Huwag mo na akong sumbatan pa. At isa pa, tumahimik ka na lang dahil iba noon. At isa pa, para sabihin ko sa iyo ha, si Claire talaga ang gusto kong babae para sa akin. Kahit siya ang masigit na mahal ko kaysa sa iyo. Seryosong saad ni Brian dahil sa sinabing yun ng lalaki ay nasaktan ng sobra si Elena. Simula ng gabing iyon ay halos araw-araw na nagpapadala ng mga bulaklak si Brian kay Claire na siyang naging dahilan upang mahinggit at magalit si Elena sa kanyang pinsan. Claire, hindi ka pa ba uuwi sa Canada? Bakit mo naman natanong, Elena? Wala lang. Kasi diba, sabi mo 1 buwan ka lang dito. Subalit bakit lagpas ka na ata ng 1 buwan? At isa pa, akala ko pa doon ka sa kondo mo titira. Teka, pinapalis mo na ba ako, Cass? Hindi naman sa ganun, Claire. Nagtataka lang talaga ako. At isa pa, ang dami-dami mo ng kalat dahil sa mga bulaklak na binibigay sa'yo ni Brian. Hindi na ako natutuwa. At bakit naman hindi nakakatuwa? Bakit bigla ka na lamang nagbago, Cass? Tapatin mo nga ako. May problema ba tayo? Usisa ni Claire. At ano naman ang ipagtatapot ko sa'yo, Claire? Pinsan kita. Kung kahit alam ko na may mali sa'yo. Ano ba ang mali, Elena? Hindi ko mawari kung ano. At bakit pa parang naiinggit ka sa mga binibigay ni Brian sa akin? Huwag mong sabihin na may gusto ka kay Brian ha? Huwag kang praning dyan, Claire. Saad na lamang ni Elena at agad nang umalis habang naiwang malalim na nag-iisip si Claire kung ano ang naging dahilan ni Elena kung bakit bigla-bigla na lamang nagbago ang pakikitungo sa kanya.
Samantala dahil sa inggit ni Elena, ay pinuntahan niya si Brian. "Oh Elena, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito?" "Kailangan kitang makausap, Brian. Wala na tayong kailangan pang pag-usapan pa, Elena. Kaya't umalis ka na at baka makita pa tayo dito ni Claire." "Wala akong pake, Brian. Kung makita man ako ni Claire dito. Dahil gusto ko lang naman na tanongin sa'yo kung bakit sa lahat-lahat pa ng babae ay bakit si Claire pa yung siseryosohin mo at bakit hindi mo ako sineryoso nung tayo pa." "Elena, nahihibang ka na ba? Hindi naging tayo. At isa pa, tumahimik ka nga at baka may makarinig pa sa yung iba." "Bakit, Brian? Natatakot ka ba na malaman ni Claire na naging kasintahan mo ko? At bakit hindi mo ako siniseryoso ha? Anong meron kay Claire na wala ako, Brian? Anong meron sa kanya na hindi mo nakita sa akin?" Sigaw ni Elena. "Tumahimik ka na, Elena. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang meron sa pinsan mo na wala sa'yo. At wag kang magkakamaling sabihin kay Claire ang patungkol sa atin. Dahil ang totoo, hindi talaga naging tayo. Isang laro lang iyon ng mga kaibigan ko." "Napakawalang hiya mo talaga. Pagsisisihan mo to dahil hindi ko kayo hayaang maging masaya." Galit na saad ni Elena. Aalis na sana siya nang biglang lumabas si Claire sa kanyang pinagtataguan na kanina pa pala nakikinig sa kanilang pagtatalo. "Claire?" Kinakabahang wika ni Brian. "Kaya pala nilalayuan mo na ako, Elena, dahil kay Brian?" Panimula ni Claire. "Kanina ka pa ba dyan, Claire?" Tanong ni Elena. "Oo, kanina pa ako rito at rinig na rinig ko ang lahat ng mga inanakit mo. At para sabihin ko sa iyo, Elena, huwag mong sisihin ang ibang tao kung ano ang pinaparamdam nila sa ibang tao dahil hindi mo alam kung ano ang kahalagaan nila. At isa pa, bakit ka naman masasaktan kung ako ang sineryoso ni Brian?" "Tama na, Claire. Sasaktan mo lang si Elena kahit huwag ka na lamang magsalita pa." Saway ni Brian. "Pero Brian, huwag kang mag-alala, Claire, dahil hindi ako papayag na maging masaya kayo dahil sa akin lang si Brian." Galit na saad ni Elena at agad na ngang umalis. "Elena, pag-usapan natin to." Sigaw ni Claire, ngunit tuloy-tuloy pa rin si Elena sa kanyang pag-alis. At ang hindi alam ni Claire ay bumili pala ito ng asido upang isaboy sa kanya. Ang mabuti pa ay huwag ka na lamang pumunta sa bahay ni Elena at baka saktan ka pa niya. Kilala ko ang pinsan mo, Claire. "Pero kailangan kong makausap si Elena, Brian. Hindi naman siya ganito dati. At ang hindi ko alam kung bakit galit na galit siya ay siya nga mismo ang nagsabi sa akin na wala ka ng nobya at siya pa mismo ang nagtulak sa akin pupunta sa'yo. Kahit hindi ko siya maintindihan kung bakit ganyan siya ngayon. Akala niya kasi ay sasaktan din kita, Claire, pero hindi kita pinaglaruan katulad niya. Sineryoso kita na siyang naging dahilan upang magalit at magselos siya. Pero pinsan ko pa rin siya." Saad ni Claire at agad na ngang umalis kahit walang nagawa si Brian. Habang si Elena naman ay hinihintay ang pagdating ni Claire. "Mabuti naman at nandito ka na, Claire. Elena, pag-usapan natin to. Kahit sana naman ay huwag kang magalit. Hindi naman ako sa'yo galit, Claire. Gusto ko lang ipakita sa'yo ang mga larawan na to." Saad ni Elena at agad na ipinakita ang larawan ni Brian kasama ang isang babae. At hubot-hubad dito. "Elena, alam ko na ang lahat. Kaya kung umaasa ka na mapaghiwalay mo kaming dalawa ni Brian, nagkakamali ka. Hindi kito ginagawa para paghiwalayin kayo, Claire. Pinsan kita, kaya't labis akong nag-aalala sa'yo. Dahil manlolokay ang Brian na yan. Huwag kang magpapadala sa mga sinasabi niya, Claire. Pinipilog niya lamang ang ulo mo. Elena, pakiusap lang. Tigilan mo lang ang galit mo kay Brian dahil wala ka namang mapapala sa kanya. At isa pa, nagkakaganyan ka dahil hindi mo matanggap na mahal niya ako. At ako ang sineryoso niya sa lahat ng babae na naging nobya niya na inaasahan mo na magiging ikaw yon. Kahit sana naman, Elena, ay magising ka na sa paniniwala mo. Walang iya ka talaga at ipapamukha mo pa talaga sa akin na walang nagmamahal sa akin, Claire. Huwag mo akong itulad sa iyo, Claire, na walang nagmamahal. Kaya ka nga iniwan ni Joel, di ba? Kahit kaya ni Joel, ay iiwan ka rin ni Brian. Mahiya ka naman. Ako ang tumulong sa iyo tapos ganyan ang gagawin mo sa akin, Claire. Huwag kang magsalita ng patapos, Elena. Dahil sa nangako ka sa akin na hindi mo ako pagtataksilan. Subalit pinagtaksilan mo na ako ngayon. Walang yakang babae ka. Anong meron sa'yo na wala sa akin? Bakit ikaw ang nagustuhan ni Brian? Galit na saad ni Elena. Hindi ko alam, Elena. At isa pa, Elena, naiintindihan kita na nasaktan ka ng labis. Subalit hindi tama yung ginagawa mo. Gayahin mo ko
Nang masaktan ako ng lubusan, ay ako ang malis upang makalimot. Kaya't sana naman ay mag-move on ka na. Kahit kailan ay hindi ako mag-move on, Claire. Kahit pinsan kita, ay wala akong pakialam. Sana hindi ka na umuwi pa. Hindi ba mismo na ako, Elena? Kaya pinapauwi mo ako? At wag mo akong sisisihin dahil sa ikaw ang nagtulak sa akin kay Brian. Kaya't wag kang magastang inosente ka. Dahil alam natin kung ano ang katotohanan. Kaya't aalis na lang ako sa bahay mo. Nang sa gayon ay hindi ka na lubusang pang masaktan. Suwestyon ni Claire. Alam ko na kung bakit mas pinili ka ni Brian kaysa sa akin. Dahil sa mas maganda ka kaysa sa akin. Kung kahit nararapat lamang, naburahin ko yung pagmumukha mo. Sigaw ni Elena at agad na kinuha ang isang baso ng asido. Subalit sa kanyang paghakbang ay bigla na lamang siyang natapilok. Na siyang naging dahilan upang matapon sa kanyang pisngi at mga kamay at paa. Ang asidong isasaboy niya sana sa kanyang pinsan. Aray! Sigaw nito. Elena! Sigaw ni Claire at agad na tumawag ng ambulansya upang madala sa ospital ang pinsan. Subalit ay huli na ang lahat dahil nasunog na ang paa nito at pati na rin ang kanang kamay. Tingnan mo ang nangyari sa iyong sarili, Elena. Tingnan mo, dahil sa kagustuhan mo na gumanti at saktan ako, ay ikaw pa ang nasaktan. Paano na yung mga sugat mo? Habang buhay mo na yung dadalhin. Pwede ba, Claire? Umalis ka na lamang sa harapan ko dahil sa kasalanan mo ang lahat ng ito. Elena, pinsan pa rin kita. Kaya't hindi ako aalis dito. At isa pa, gusto kong malaman mo na hindi ko kasalanan. Tingnan mo ang nangyari sa'yo. Mananatili ang marka mo na yan dahil sa kagustuhan mong mapag-iwalay kami ni Brian. Kung sana'y nagpaubaya ka na lamang, hindi ka pa sana masasaktan. At para sabihin ko sa'yo, Elena, mali ang ginawa mo. Ilang beses ko nang sinasabi sa'yo yan. Maging si Brian ay ginawa na ang lahat upang sabihin at ipaintindi sa'yo ang lahat sapagkat napakatigas ng ulo mo. Oh, sige na, Claire. Kasalanan ko lang lahat ng to. Kaya't sana naman ay masaya ka na. At oo, habang buhay ko nang dadali ng markang ito at hindi ko na makakalimutan ito. At hindi ko rin makakalimutan ang pagtataksil niyo sa akin. Elena, hindi ka namin pinagtaksilan. At bakit ba ayaw mong tanggapin sa sarili mo na hindi si Brian ang para sa'yo? At sana naman ay gumising ka na sa kaibangan mo. Hindi ikaw ang Elena na pinsan at kaibigan ko. Hindi ikaw ang kilala kong Elena. Kaya't sana naman, Elena, ay bumalik ka na sa Elena ang nakilala ko noon. Dahil sa pinapakita mo sa akin, ay patay na ang Elena ang pinsan ko. Kaya sana naman, ay huwag mo hayaang lasunin ng galit at potyang isipan mo. Umalis ka na, Claire. Hindi kita gustong makita. At huwag mo nang bilugin ang ulo ko. Hindi ko binibilog ang ulo mo, Elena. Pinapaalala ko lamang sa iyo kung ano ka. At sana naman ay bumalik ka na sa dating Elena na nakilala ko. At huwag kang mag-alala. Aalis na ako. At huwag mong kakalimutan na kahit sinubukan mo akong saktan, ay nandito pa rin ako para sa iyo. Saad ni Claire at agad na ngang umalis. Habang bigla na lamang bumagsak ang mga luha ni Elena na kanina pa niya pinipigilan. Anong nangyari sa akin? Iyak niya nang makita na ang mga sugat sa kanyang katawan. Tama si Claire, dahil sa pot hinayaan kong lasunin ang aking utak. Isang kapahamakan ang nangyari sa akin, kaya't kailangan kong magpaubaya na. Pagsisisi ni Elena. At umiyak ng umiyak habang hindi niya alam na nakikinig pala si Claire. At hindi nito natiis ang kanyang pinsan at agad niya itong niyakap. Huwag kang mag-alala, Elena. Tutulungan kitang makalimot. Pangako ni Claire kay Elena kung kaya't agad niya itong sinama sa ibang bansa hanggang sa nakalimot na nga ito. Subalit ay hindi pa rin nawawala ang mga sugat at peklat na naging alaala ng paglaso ng pot at galit sa kanyang isipan. Ganun pa man, ay tuluyan ngang nagkatuluyan sina Brian at Claire. Hindi naman na naging tutol doon si Elena sapagkat meron na rin siyang kasintahan. Ito ay isang afam na talaga namang mahal na mahal siya. Tanggap nito ang mga peklat at sugat ng kanyang nakaraan. Kaya naman kung gaano kasi si Claire, ay ganoon din naman kasaya si Elena. Dahil meron lang taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Natanggap siya kahit ano pa ang kanyang itsura. Dito na nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw nito. Kayo kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin ko ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button
at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. Hanggang sa muli, kabarangay. Thank you so much and peace out.